The Life and Works of Rizal. Good day everyone. So this is my video presentation of my assigned report, which is the works of Jose Rizal. But before that, this is our objectives: to explore and analyze the major literary and scholarly works of Jose Rizal that contribute to the Philippine nationalist movement, to understand the historical and cultural impact of Rizal's writings, particularly No Limitang Hiri and El Filibusterismo in awakening Filipino consciousness, and to highlight how Rizal's work continue to influence contemporary Philippine society and inspire civic responsibility and patriotism. Ang una ay pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ito ay isang tula tungkol sa pag-ibig ng isang tao sa sariling wika. Sinulat niya ito noong siya ay 8 taong gulang. Ang sumunod naman ay pinamagatang Mi Primera Inspirasyon o My First Inspiration in English. Ito ang unang tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang ikatlong akademiko sa Ateneo de Municipal. Inaalay niya rin ang tulang ito sa kanyang ina, at ito ay nakasulat sa wikang Espanyol. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Ang sumunod naman ay pinamagatang La Tragedia de San Eustaquio o The Tragedy of Saint Eustace. Ito ay isang dulang patula na nakasulat sa Italyano na isinatuluyang Kastila. Ito ang pinakamahabang tulang sinulat ni Rizal na may 2,414 na verses. Si San Eustaquio ay isang Christian martyr at soldier saint. Ito ay tungkol sa Roman general na nagngangalang Placidus. Sinasabing nakita niya si Jesus habang siya ay nangangaso ng usa sa Tivoli malapit sa Roma. Ang sumunod naman ay pinamagatang Memorias de un Estudiante de Manila. Ito ay isang aklat kung saan tinipon ni Rizal ang alaala ng kanyang pinagdaanan sa buhay gamit ang sagisag ni Jacinto. Sa katapusan, pinirmahan rin ang pangalan. Ang sumunod naman ay pinamagatang A la Juventud Pilipina. Ito ay isinulat ni Rizal nung siya ay 18 taong gulang lamang na nakatuon sa kabataang Pilipino. Nakapaloob sa tulang ito na ang mga kabataang Pilipino ang bida, matalino at napakahinyo. Sa pamamagitan ng edukasyon, kaya nilang hulmahin ang kanilang kinabukasan. Ang sumunod naman ay ang nobelang El Filibusterismo o The Reign of Greed. Ito ay isinulat ng ating magiting na bayaning si Dr. Jose Rizal na buong pusong inaalay sa tatlong paring martyr na lalong kilala sa bansag na Gumburza, si Father Gomez, Father Burgos at Father Zamora. Si Dr. Jose Rizal ay dumanas ng hirap habang isinusulat ito. Sinimulan niyang isulat ito sa London, Inglaterra noong 1890 at ang malaking bahagi nito ay naisulat niya sa Bruselas at Belgica. At natapos ang kaniyang akda noong March 29, 1891. Ang sumunod naman ay ang No Limitang Hiri o Touch Me Not. Bago ang El Filibusterismo, ito ang unang nobela na sinulat ni Rizal laban sa mga aksyon at pagtrato sa atin ng mga Kastila. Ang nobelang ito ay tungkol sa mga pang-aabuso na ginagawa ng mga pare at praile sa simbahan. Ang sumunod na akda naman na ginawa ni Rizal ay ang El Amor Patrio o sa Tagalog ay ang Pagmamahal sa Bayan. Ito ang tulang sinulat sa 2 wika sa Barcelona upang bigyang daan ang kaniyang kasabikan sa sariling bayan gamit ang ngalang Laong Laan. Ang sumunod naman na akda ay ang Mepeden Versos. Sinulat niya ito dahil naalala niya ang kaniyang pagkabata. Ang sumunod na akda naman ay ang A las Flores de Heidelberg. Sinulat niya ito dahil sa pananabik na makabalik sa Calamba. Ang sumunod na akda naman na ginawa ni Jose Rizal ay pinamagatang Awit ni Maria Clara. Ang Awit ni Maria Clara ay parte ng nobelang No Limitang Hiri. Isinulat ito para sa tauhan na si Maria Clara. Sa tulang ito, kitang-kita ang pagmamahal ni Rizal sa bayan at ang kanyang paghahangad na kung siya'y mamamatay, ito'y para sa kanyang bayan. Ang sumunod na akda naman ay pinamagatang Sa Mga Kababaihang Taga-Malolos. Sinulat niya ito bilang tugon sa kahilingan ni Marcelo H. del Pilar na sulatan niya ang kababaihan ng Malolos dahil sa kanilang mahigpit na pagnanasang makapagtayo ng isang paaralang magtuturo sa kanila ng wikang Kastila sa kabila ng pagtutol ni Father Felipe Garcia.
Ang sumunod na akda naman ay ang La Visión del Fray Rodriguez. Sinulat niya ito bilang sagot sa sinulat ni Padre Rodriguez na ang mga magbabasa ng nobela ni Rizal ay magkakasala na nalimbag sa isang maliit na librito gamit ang ngalang Dimasalang. Ang sumunod na akda naman ay ang pinamagatang Ang Mga Karapatan ng Tao. Ito ang salin ng Tagalog na The Rights of Man ni Rizal na ipinahayag ng Rebolusyong Pranses noong 1789. Ang sumunod naman ay pinamagatang A la Nación Española. Ito ang apila ni Rizal sa Espanya upang iwasto ang mga kamalian na ginagawa ng gobyerno ng Espanya at pastor sa mga naninirahan sa Calamba. Ang sumunod na akda naman ay pinamagatang Una Visita a la Victoria Gaol. Noong March 2, 1892, isinulat ni Rizal ang ulat na ito tungkol sa kanyang pagbisita sa kolonyal na bilangguan ng Hong Kong. Tinutukoy niya sa artikulong ito ang malupit na sistema ng bilangguan ng Espanya sa moderno at makataong sistema ng bilangguan ng Britanya. Ang susunod na akda naman ay pinamagatang Los Agricultores Filipino. Inilarawan niya rito ang malungkot na kondisyon ng mga magsasakang Pilipino. Ang sumunod na akda naman ay pinamagatang La Verdad para Todos. Ang pagtatanggol ni Rizal sa panunuligsa ng mga Espanyol sa mga katutubong lokal na opisyal Verdades Nuevas. Ito ang kasagutan ni Rizal sa liham ni Vicente Belloc Sanchez na nagsasabing ang reforma para sa Pilipinas ay bubuwag sa mapayapa at mapagkalingang pamamahala ng mga praile. Ang susunod na akda naman ay pinamagatang Una Profanación. Ito ang panunuligsa ni Rizal sa mga praile bilang ganti sa pagtanggi nila ng Kristiyanong libing kay Mariano Herbosa na bayaw ni Rizal, asawa ni Lucia Vicente Barantes Teatro Tagalog. Ang sumunod na akda naman ay pinamagatang Crueldad o Cruelty. Ito ang pagtatanggol ni Rizal kay Blumentritt sa panunuligsa ng mga kaaway nito. Ang sumunod na akda naman ay pinamagatang Inconsequencias. Ito ang pagtatanggol ni Rizal kay Antonio Luna laban sa panunuligsa ni Pablo Mier Diaz. Ang sumunod naman ay pinamagatang Filipinas dentro de 100 años. Nakasaad dito na ang kasaysayan ay hindi nagtatala sa mga salaysay nito ng anumang pangmatagalang dominasyon ng isang tao sa iba ng iba't ibang lahi ng magkakaibang paggamit at kaugalian ng kabaligtaran at magkakaiba ng mga ideya. Ang isa sa dalawa ay dapat magbunga at sumuko. Ang sumunod na akda naman na ginawa ni Rizal ay pinamagatang Pensamientos de un Filipino. Isinulat ito ni Jose Rizal sa Madrid, Espanya mula 1883 hanggang 1885. Nagsalita ito ng isang liberal na isip at anti-Freire Pilipino na may mga parusa tulad ng isang pagpapatapon. Sumunod naman ay ang pinamagatang La Instrucción. Gamit ang kanyang pinangalanan na Laong-laan, tinasa ni Rizal sa sanaysay na ito ang elementaryong sistema ng edukasyon sa Pilipinas sa kanyang panahon. Ang sumunod naman ay pinamagatang Katamaran ng mga Filipino. Ang sanaysay na ito ay patungkol sa katamaran ng mga Pilipino. Isinulat ito upang bigyang liwanag at pagsusuri ang mga katamaran ng mga Pilipino. Dito ipinaliwanag ni Rizal na ang dahilan ng pagiging tamad ng mga Pilipino ay kanilang pagkakasangkot sa gera ng mga Espanyol at ang turo ng mga praile na kapag mahirap ay madaling mapupunta sa langit. Ang huling akdang isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay pinamagatang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Ito ang huling tulang sinulat ni Rizal sa Fort Santiago na kanyang sinilid sa kusinilyang di alkohol na nagsasaad ng kanyang marubdob na pag-ibig sa bayan at kapwa at kanya itong ibinigay sa kanyang kapatid na si Trinidad na huling dumalaw sa kanya bago siya binaril. At yun lang po, hanggang sa muli, ako po si Gabriel de Hornales. Maraming salamat sa pagkikinig.